bakit. Maraming salamat po Panginoon sa hapon po ito at kayo Diyos na mabuti, Diyos na nakila. At yung mga salita na may matututunan, pag-aaralan, pag-uulap. Salamat po, Panginoon Jesus. Pagbukasan kayo sa Ephesians chapter 6, verse 10. Nakalisa? Ephesians 6:10. Ephesians 6:10. Bible yan kaya? Nabasa mo nga kaya? Ephesians 6:10. Sa katapusay, magpalakas kayo sa Panginoon sa kapangyarihan ng Kanyang kalagasan. Amen. Sabi po ni Pablo, sa wakas, sa katapusan tayo doon ay magpakatatag. Amen po ba? At doon ay sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, mas dapat ang mga taga-Efeso ay matutong patuloy maging matatag. Sila po ay hinihingan ni Pablo na maging doon sa mga sandali na mga kapatid ay sa Efeso ay pag-ibig sapagat yung mga pagkakataon na sila ay gusto ng lumibab. Pero makita natin ang sabi ni Pablo na sila ay lumibab. Sa panahon natin ngayon ay sabi ng salita ng Diyos na tayo ay maging matatag kapag nangyayari ay talagang napakalaga. Tayo po ay patuloy na maging matatag sa pagkakaroon natin mga panahon ay sitwasyon na po mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero yun nga, kung paano sa may strong in the Lord, ang magiging malaking katanungan nandun ay paano ba tayo magiging matatag sa gitna ng mga sitwasyon dito na sabi nga, hindi natin malaman ay either tomorrow mag-decide at kung po pwede tanggalin na yung PCP na tayo naman ay makalabas, tayo ay makapunta sa dapat ng pagkano, magbalik na bang gawa ng Panginoon, tayo ay makapagdalang sa mga gawa ng Panginoon. At napakalaga tayo. Pero yun nga, magiging tanong is paano tayo magiging strong sa ating relasyon sa Diyos. Number 1, sabi ng Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 2. Awit chapter 1, verse 1 hanggang 2. Psalms chapter 1, verse 2 hanggang 3 na. 2 hanggang 3. Awit chapter 1 verse 2. Hanggang 3 Tuloy. Hanggang 3. Kung kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Verse 2. At siya'y nagiging parang punong kahoy naging sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Ano ba sabi sa verse 2? Ano ba yung kanyang kagalakan kasiyahan? Sa kautusan. Amen. Yung salita ng Panginoon. Number 1, to be strong in the Lord, we need to seek God's word daily. Sa araw-araw ng ating buhay, kailangan natin sinisik ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating, pagkain naman natin. Ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Amen, ang ating spirito. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, kung may pagkain physical, may pagkain spiritual. At ang salita ng Diyos, ang patuloy na magpapatibay, magpapatatag sa atin. Sapagkat yung kanyang salita ay puno ng encouragement, puno ng pagpapatibay at pagpapalakas. Number 2, to be strong in the Lord, sabi ng Mark chapter 1, verse 35. Mark chapter 1, verse 35.
Ganda yung tinura ng Marcos. Mark chapter 1 verse 35. At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi. At lumabas at napaisang dakong ilang at do'y nanalangin. Ayan. Madilim pa ang Panginoon ay ano raw? Gumising na. Pumunta ako sa isang lugar na tahimik at siya ay ano raw ginawa? Amen. Napakahalaga upang ang bawat Kristiyano, lalo sa panahon nito, ay maging matatag. Una, seek God's word daily. Pangalawa, time for prayer. A month, a week, or daily day. Daily. So, pangalawa, to be strong in the Lord is time for prayer daily. Dapat may araw-araw tayo na buhay ng pananalangin. Ang panalangin ay hindi yung kailangan lang, tama po ba? Dapat sa araw-araw ng buhay natin, tulong-tulong tayo ng panalangin. Kasi nga lang nakakalungkot, ang panalangin ay ginagawa lang parang gamot sa sakit ng ulo. Sumakit ang ulo at maaalala, uminom ng gamot. Tama po ba? Hindi dapat gano'n, no? Dapat ang panalangin, hindi yung kailangan lang. Ito ay pananalangin sa araw-araw. Number 3, hindi natin yung Matthew chapter 6 verse 11. Nakalagay. Matthew chapter 6 verse 11. Hindi ko Matthew. Sabi niya, bigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin at sa araw-araw. Bigay mo sa amin ang aming kakanin sa loob ng isang taon. Ano po ba? Sa loob ng isang buwan. Araw-araw. Ibig sabihin, give us this day our daily bread. Ibig sabihin, to be strong in the Lord means rely on, ano tayo nakarely? Ano tayo nakadepende? The Lord. So, to be strong in the Lord, rely on God. Kaya nga si Matthew, tinulo niya, sa panalangin pa lang, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At makita mo natin si David sa Psalms 23, verse 1, ang sabi po doon, sa Psalms 23, verse 1, ang sinabi po doon, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Nakadepende si David, kanino po? Sa Diyos. Na tinuring niya ng Diyos ang kanyang pastor. Kumakalinga, babantay, at patuloy niya ang kanyang kalakasan sa inyong lahat. So, number 3, to be strong in the Lord means we need to rely on God. Number 4, 1 Samuel 15:22. Hindi na ako pero. 1 Samuel 15:22. Sabi nga naman sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakila ng pagkatuwa sa mga handog ng sinusunog at ang mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod, may maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa sa tabak ang mga tupang lalaki. Ayan. Sabi dito, yung pagkahandog, walang problema, nais ko ng Diyos yun. Pero sabi na, ang pagsunod ang pinakamahalaga sa lahat ng aspeto. Tama po ba? Sapagkat yan yung unang pagsubok na ibinigay. Una kanino? Kay Eva at kay Dan. Huwag kakanin, pero nung ginawa? Kinain. Ang laging first test is obedience. Anong ko sabihin, dahil na matapos-tapos itong pandemic po. Sinabi ng stay at home, ano pa rin na nangyayari? Marami pa rin ang sumusuway. At makita natin, marami pa rin ang ayaw sumunod. Pero to be strong in the Lord means obedience. Pinag-aralan natin ng Biblia, sino ba yung mga naging matatag sa Panginoon? Sino mga marunong sumunod? Ano po ba? Mga naligtas at ginamit ng Lord mightily, silang marunong sumunod. At natin si Noah, Abraham, marami pang iba na mga nito ng Diyos. At ito ay, first Samuel ay tinutukoy kay King Saul na sa kanyang pagsuway
ay tinanggal sa kanyang pagiging isang Hari. hari. Ano po? At si King Saul ay napinalitan ni King David. Napakalagang obedience. Kaya nga, pag sinabing obedience, obedience to the Lord, obedience to your parents, ang sabi ng Romans 13, obedience to the government sa mga leaders na kailangan nating sumunod. Sapagkat sa pagsunod, doon the more na nakikita natin yung patnubay at pagdalawa. Number 5, Philippians, 1 Corinthians 15:58. Yeah. First Corinthians 15:58. Sabi ko lang sa 1 Corinthians chapter 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magtatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Amen. Ang Korinto ay napapagod na. Mga taga-Korinto, napapagod na sila. Ang mga kanilang ginagawa ay walang kabuluhan. Pero sinabi ni Pablo, to be strong in the Lord, ay sabi niya, huwag kayong susuko or never give up. Sapagkat alam naman natin, yung pagpapagal nila ay nagbubunga ng mabuti. Your labor in the Lord is not in vain. Ano mang ginawa natin, pagpapagal para sa Panginoon, hindi mababago pala. Pero yun nga, ang gusto ng Diyos, never give up. Nakapag-hintay-hintay na rin na tayo ng ilang buwan na hindi kumupunta ng disco. Pero yun ang Bulacan, yung konting tis-tis pa, hintay-hintay lang tayo. At alam naman natin na ang mga sitwasyon ito matatapos doon. Pero gusto naman Lord, never give up. Hindi tayo susuko sapagkat alam naman natin na yung mga ginagawa natin hindi mababago. And last, magbuo yung salitang strong. Tignan natin yung Psalms 107, verse 21. Sige na, okay. Psalms 107, verse 21. Sabi ko lang sa Psalms 107 verse 21. Papurihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang kabila-gilalas ng mga gawa sa mga anak ng mga tao. Amen. Purihin Diyos sa kanyang kabutihan, sa kagilalas-gilalas ng ginawa ng Panginoon. Purihin. Sa nagot salita, pag nagpupuri ka, kasama din yung pagpapasalamat. To be strong in the Lord, you need to give thanks. Tanong, madali bang magpasalamat? Isa. Madali. Ano madali? Magpasalamat pagreklamo. Ano madali? Magpasalamat pagreklamo. Salamat. Hello. Ano madali? Magpasalamat pagreklamo. Salamat. Dapat di na mananampalataya magpasalamat. So makita natin, sinabi ni Pablo, in the last days, we have to be strong in the Lord. Sabi niya nga, fight the good fight of faith. Sapagkat tunay, lalo na po sa mga panahon natin, sa mga nalalabing araw, panahon, nagkailan, hindi tayo pwede dumating ng Lord, pero sa amin na we need to be strong. And to be strong, letter S, seek God's word daily. The letter T is time for prayer daily. And letter R, rely on God. And letter O, that obedience. And letter N, never give up. And letter G, give thanks. And that is the key to be strong in the Lord. Tayo mananalangin. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ang bawat isa po ay patuloy ang dalangin na maging matatag. Ang bawat isa personally sa aming relasyon sa iyo ay maging matatag ang bawat isa, Panginoon. At salamat po. Patuloy na ang aming bansa, Panginoon, ay patuloy kong aming leader na maging matatag, Panginoon. Sila po magustong depende sa iyo. Salamat po. Ang aming bansa ay patuloy maging matatag. Ang aming mga kababayan, ang mga frontliners ay maging matatag, Panginoon. Ang mga may karamdaman ng COVID, dalangin po namin na maging matatag po sila. At ang mga pamilya nila ay maging matatag. Dalangin po namin ang Diyos. Patuloy po ang bawat isa, personally, Panginoon, bawat isa po sa amin, ay patuloy po maging strong ang aming
pananalig sa iyo at ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po. Wala ikong pananampalataya sa mga pagkakataon ito na sa sitwasyon ito ay patuloy po na maging matatag, Panginoon, at magigibang, Panginoon. At salamat po sa pagkatalang namin ang panahon ng iyong pagbalik ay malapit na, Panginoon. Yan mo, Diyos, masumpungan ko ang iyong mga anak na patuloy po na nagiging matatag sa mananampalataya sa iyo. At patuloy nga po sa hapong ito. Patuloy, maraming salamat po sa ginagawa mo sa aming bansa, Panginoon. Sa bawat leader na po sa aming bansa. Salamat po. We honor you, we love you, we bless your name. And the body of Christ ay maging matatag pa, Panginoon. Ang mga Kristiyano, mga anak po, Panginoon, ay patuloy maging matatag sa mga sitwasyon dito. Salamat po. Kayo pong Diyos na mabuti, kayo pong Diyos na dakila, nasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan po ni Jesus.